Hello, kabayan. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, meron tayong magandang pag-uusapan ngayon at ito po ay 40 katao ang kinakailangan at ito po ay nasa Quebec. No? But again, sinasabi sa inyo na talagang dito sa Canada ay pinagbawal ang placement fee. No? Ito po ay walang placement fee at ito po ay nasa Pilipinas ang agency. So again, kung kayo man ay nag-apply ng trabaho papunta ng Canada at may maningil sa inyo ng placement fee, wag na wag po kayong pumayag dyan dahil pinagbawal po yan. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo, ako po ay isang vlogger lang at itong ating mga pinapalabas dito sa ating YouTube channel ay ito po yung nanggaling sa mga website na mga legit at wala po akong affiliate, wala po akong connection sa kanila at ako po ay nagbablog lang. Okay? So, again, at sa mga nagtatanong din kung paano ako ma-message sa Facebook, ako po ay walang Facebook Messenger. Sinasabi ko po sa inyo yan. At kung sino man ang nag-PPM sa inyo na gamit ang pangalan ko, huwag po kayo maniwala dyan dahil ako po ay walang Facebook. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo na dito sa Canada, importante na ang inyong isipin ninyo yung inyong kompetisyon sa maraming tao ang nag-a-apply ng trabahong ganito or maraming trabaho naghahanap na sa mga cleaner, caregiver, sa mga welder o anumang mga trabaho hinahanap nyo. At ang aking advices nga na sinasabi sa iyo lagi na ang inyong mga qualification ay ayusin ninyo. Dahil diyan sa resume na yan, diyan tayo nagkakatalo. Sabi sa inyo lagi yan. No? Na sana po ay ayusin nyo. Huwag niyong mamadaliin na kayo ay mag-apply sa Canada. Importante na kung kayo ba ay mag-apply, kayo ba ay ma-qualify. No? Mismo ang sarili nyo. Tanungin mo minsan, kung mag-apply ako bilang isang fruit picker, ako ba ay matatanggap? Ako ba ay mayroong sapat na qualification dito? Kung mag-apply ako ba ay may kaalaman dyan? Importante po yan na kayo ay may alam. Kahit man sa mga vlog ko, sa mga posting ko doon sa Facebook, na may mga minsan, may mga will-train, subalit importante pa din na kayo ay merong kaalaman sa mga trabaho dahil sabi ko kasi inyo, ang kompetisyon masyadong malaki, marami, hindi lang tayo mga Pilipino nag-a-apply ng mga trabaho dito sa Canada. May mga ibang countries din, no? Ako nga ay natutuwa nga ako dahil may nagko-comment din sa aking mga social media na sila yung mga ibang lahi. Kaya nga sinasabi sa inyo na ayusin ang inyong mga qualification kung kayo man ay mag-apply dito. Dahil kayo man ay magnais ng mga trabaho sa Canada, maraming trabaho dito. Subalit ang tanong, paano kayo matanggap ng mga trabaho? Kaya nga sinasabi sa inyo lagi na kung magawa kayo ng resume, do your best. Mag-research kayo kung ano man ang hinahanap ng mga employer, kung kayo man ay mga housekeeping or caregiver, kung ano mga trabaho nyo, isulat nyo doon sa inyong resume. Kasi mas maganda na kayo may mga sinusulat kayo na ang pagiging caregiver o pagiging welder, ito pong mga trabaho ko, ako may naging factory worker, ito pong mga trabaho ko, nagbabox kayo, kung ano-ano pa, isulat nyo lahat ng mga ginagawa nyo. Dahil ang mga employer ay nagbabasa po yan. Hindi po yan sila na tumitingin lang sa, ay, ito, pwede, hindi po mata-mata. Okay? Hindi po mata-mata. Okay? So, again, itong ang ating pag-usapan ngayon ay legit na agency sa Pilipinas. Ito po ay First Dynamic. No? Napakarami po tayong mga agency sa Pilipinas na pwede kayong pumunta at kung kayo man ay nasa sa computer, puntahan niyo ang PUAA na website. Makikita niyo ang lahat ng listahan ng mga agency na papunta ng Canada. Subalit sinasabi sa inyo, pinagbawal ang placement fee sa Canada, kaya huwag kayong maniwala sa mga nanghihingi ng mga pang-placement fee dyan, mga LMIA na kayo, hindi po obligasyon ng mga nag-a-apply sa Canada. Ang LMIA ay employer po ang magbabayad yan. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo, pwede niyo puntahan ang website ng First Dynamic, no? Dahil ito po ay ilalagay ko rin doon sa description yung kanilang information para at least kayo ay mag-email na sa kanila. Kung makakuha man ako ng email, i-email nyo na lang kung kayo man i-qualify sa tingin niyo. Okay? So, but again, halika, tingnan natin sa doon sa workabroad.ph dahil ito po yung nakapost doon.
So yun guys, ito nga ay 40 katao ang kinakailangan at press brake operator. No? Kung kayo man ay may mga sapat na qualification dito, subukan nyo. At ito po ay nasa Quebec, dito nga sa Canada. At ang job nito ay hanggang April 10. So meron pa kayong time para ayusin ang inyong mga resume na kung kayo man ay mag-apply dito. So again, ito po ang kanilang job description. Bend, cut, roll, punch, drill, weld, or otherwise shape metals to make parts or products. Documents completed work, read and interpret specification, or follow verbal instructions. Check products to ensure their conformity with regards to their shop. To ensure their conformity with regards to their shop. Operate numerically controlled press brake. Perform and program for numerically controlled machines. Okay? So again, ang qualification dito, kung kayo man ay may mga 3 taon na work experience, subukan nyo to. At kung kayo man ay may mga vocational short course certificate holder or other similar fields, no? Subukan din ninyo kung kayo man ay may mga vocational or diploma o mga certificate lang. Mga TESDA, I think pwede rin dito. Have a good English communication skills and present yourself professionally. No? And again, reading of plans, checking and conformity of the folded parts. So again, ito po ang kanilang principal employer. Ito po ay nasa Canada at wala po tong placement fee. So ilalagay ko yung kanilang job address kung gusto niyo at pwede ninyong i-email ang kanilang itong First Dynamic. No? But again, nire-remind ko lang kayo na itong mga agency sa Pilipinas or kahit itong mga ina-apply ninyo papunta ng Canada na kung hindi man kayo qualify dito, ang employer talaga or mga agency, hindi talaga sila magre-response. Kaya nga sinasabi sa inyo, huwag niyong sayangin ang opportunity kung kayo man ay may mga sapat na qualification dito sa trabaho na to. Kung kayo man ay may mga qualification, 3 years work experience, meron kayong vocational, tapos ano ba mga trabaho nyo, kung kagayang ganitong trabaho, then subukan nyo mag-apply. Pero kung wala naman kayong klaseng trabaho ganito, ay talagang mahirapan kayo makapasok dito. At kaya yung iba ay nagtatanong ko, Noy, wala pa rin sumasagot sa mga email ko because hindi ka kayo qualify. Kung kayo man ay qualify sa mga trabaho, walang pagdalawang isip na ang mga employer ay mag-respond sa inyo kung kayo man ay qualify. Kaya nga sinasabi sa inyo na kailangan, pag naggawa kayo ng resume, napaka-attractive, no? Napaka-attractive para at least mapansin ng mga employer. Kasi importante din talaga na mayroon kayong magandang sinusulat diyan sa inyong resume dahil ang mga employer. And kahit nga ako, kung mag-apply nga ako dito sa Canada, dito sa Calgary, talagang importante na maayos yung aking resume. Talagang basahin ko muna kung ano ba ang kailang hinahanap bago ko mag-apply. Kasi kahit nasabihin natin, ako po yung naghanap ng housekeeping. Tapos pagbasa mo doon sa kailang mga hinahanap, malayo pala doon sa trabaho mong ginagawa. Di ba? So, importante na kayo muna yung magbasa, intindihin nyo muna, pagkatapos yung intindihin, sa tingin ninyo na kayo may klaseng ganyan trabaho, pwede nyo kopyahin yung mga pinansulat nila, ilagay mo sa resume, tapos mag-apply ka. And then pagdating ng interview, yun na, labasan na ng mga ideas kung ano ba talagang mga ginagawa nyo sa buhay, anong mga kaganapan nyo na sa trabaho, pilang ganito. So mag-prepare din kayo pagdating na sa interview. Subalit, tayo nga ay nasa proseso pa sa pag-apply, ayusin muna ang ating resume. No? Tapos, ang interview na madali na po yan. No? Madali na po talaga yan. So, pag tayo po ay tinatawag na for interview na, yan talaga ay nasa 80% na tayo dyan. Talagang matatanggap na tayo. Okay? Subalit, sabi sa inyo, sipag at tiyaga lang sa pag-apply dito sa Canada. Samahan nyo lang ng dasal na sana po ay gabayan kayo na makarating kayo dito na hindi naman talaga natin alam kung hindi natin subukan at ayusin natin ang ating mga
pag-a-apply dito sa Canada dahil importante po yan na maayos ang inyong mga qualification. Okay? Subalit sabi ko sa inyo, meron po akong Facebook, Natives Blog, meron din po akong TikTok. Sana po yung mapuntahan nyo aking TikTok na kung gusto nyo man ng mga posting ko, meron din ako dyan. At kung hindi pa kayo nakapag-follow doon, i-follow nyo. At dito rin sa aking YouTube, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron akong ina-upload dito sa ating YouTube channel. So ganoon po mga guys, sana po ay meron kayong natutunan dito sa ating vlog ngayon at pwede nyo i-share ito ating mga video sa inyong mga social media platforms, sa mga Facebook ninyo. I-share nyo ating mga video para at least naman ay marami yung makapanood, yung ating mga kaibigan, yung mga kakilala at mga relatives niyo na gusto at nagbalak po sa Canada, na qualify sila sa mga trabaho dito, at least makapanood sila. Okay? So ganoon po mga guys. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.